Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalhapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kahawahan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin na loob mo upang kami wagas sa makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ang kanyang kapangyarihan, ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ang tungkulin, ang bawat bahagi ng buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at diyan ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at magkakaganod nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi niyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi niyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipagayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalat ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa mabuting balita ng araw na ito, ay ating natuhan dito muli ang pagpapaalala ni Jesus, hindi lang sa mga eskriba at pariseo, kundi sa bawat sa atin. Dahil kung paanong kayang unawain at interpret ng mga eskriba at pariseo ang mga kaganapan sa luma't langit, ganun din tayo. Na kapag nakakita rin tayo ng maitim na ulap sa kalangitan, alam natin na ulan. Kapag umihip ang hangin, halimbawa ngayon ay amihan na ngayon amihan na ang umiihip, alam natin na malamig na at nasabi kaagad natin na malapit na talaga ang Pasko. Maunawaan natin na interpret natin ang mga bagay sa ating paligid. Pero bakit yung mga kaganapan sa dapat nating pagtuunan ng pansin, ang hindi natin napagtutuunan ng pansin. Halimbawa siguro sa kasalukuyang panahon, makikita natin na laganap yung tawag nating moral decay. Laganap ang moral decay na kung saan hindi kaayusan na nating nakikita. Laganap pa rin ang katiwalian, laganap pa rin ang kaguluhan, laganap pa rin ang krimen sa
paligid natin. Kaya minsan natatakot tayo. Pero bagamat laganap pa rin ang moral decay sa ating lipunan, huwag naman nating kalilimutang tignan din kung ano yung mga tanda ng paghahari ng Diyos. Kumbaga, alin lamang iyan na titignan natin? Yung moral decay lang ba titignan natin? O yung tanda na patuloy na naghahari ang Diyos? Hindi lang sa ating buhay, kundi sa buhay ng ating lipunan. Nasa likod ng lahat ng ito, meron pa rin tao nagsusumikap na mabuhay sa kabutihan. Meron pa rin mga tao na handang tumulong sa mga nangangailangan. Kaya ang minsan makikita natin sa social media, yung mga salita na faith restored in humanity. Faith restored in humanity. Iba pag nakikita mo ito na mga post na faith restored in humanity, parang nananalig pa rin tayo na sa gitna ng mga kaguluhan, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng kasamaan, marami pa rin mga tao ang nagsusumikap na mabuhay ng mabuti, mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag yun ang pinituunan natin ng pansin, nakapagbibigay inspirasyon. Bakit? Kasi, maaring, kung bakit inspirasyon, kasi nga, yung bang may inspire tayo na gumawa rin. Hindi lang basta gayahin sila, kundi gumawa rin ng kabutihan. Dahil alam nating may kakayanan tayo na gumawa ng mabuti. Yun mga kapatid, ang paanayas sa atin ngayon ng Diyos. Huwag lang nating tingnan kung ano yung mga nakita nating moral decay, problema ng ating lipunan, kundi tingnan din natin ano maaari nating gawin upang makadagdag tayo at makatulong tayo sa solusyon at makadadagdag tayo at makatutulong sa solusyon kung tayo ay mabubuhay sa kalooban ng Diyos, kung tayo ay mabubuhay na nangingibabaw parati ang kabutihan sa ating mga puso. Ganyan lang din naman ang karanasan natin, mga kapatid. Alam natin na tayo may kahinaan. Pero alam din naman natin na mayroon tayong kalakasan. Alam natin may pagkakataon na nagiging masama tayo, nagkakasala tayo. Pero alam din naman natin na may kakayahan tayo maging mabuti. May kakayahan tayo maging mabait sa maraming pagkakataon. Nawa mga kapatid, tayo na pinagkalooban ng Diyos ng bahagi sa Kanyang kaharian ay patuloy na magsumikap na tahakin ang landas ng kabutihan, tahakin ang landas ng kabanalan. Huwag lang natin tignan kung ano yung kapangitan nakikita natin, kundi tignan din natin ay ano yung kagandahang nakikita natin sa ating paligid, maging sa ating mga sariling pagkatao. Amen. Sinasabi ng Panginoon na maging handa tayo sa araw ng Kanyang pagbabalik. Dumulog tayo sa Ama habang nananalangin, naghahanda at naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ating itutugon, ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway tumugon sa panawagan sa pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga taong may mabuting kalooban naway sama-samang kumilos upang bigyan tuldok ang giyera at suklam, paniniil at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Tayo naway may higit na maging mulat sa prinsesya ni Kristo sa gitna ng mahihirap at nagdurusa.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway mabigyan ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang intensyon pasasalamat ng mga mag-aalay sa karangalan ng mga halabirin na Santo Rosario, Doyi Fernandez, Erica Bautista, Carol Halili at Aileen Halili. Ganyan din para sa natatayang kahilingan ni na Josephine Bardos, Ricardo Gutierrez, Joel Bardos, Matet Musa, Rovina Gonzalez, Sasi Jane Bondok at Froilan Pabian. Para sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Let Dichoson, Solita Santos at Chuling Empainado, patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni na Maria Cristina Laderas Mangginaw, Natalia Reyes, Elyong Capili, Marcris Salazar. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando Gloria Conrado Jr., Esmeralda Fernando, Ronnie Sr., Florentina, Romeo, Ernesto, Melchor, Pedro, Gabriela, Reynaldo at Fidel. Ating indulog sa Diyos, iwa pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming mga mata sa iyong presensya. Gawin mong kaming malapit sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-aalay. Panalangin kay mga kapatido, pangampagahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkulob mo ikaw ay aming kus sa mapaglingkuran, sa paghahain namin ng mga alin na iyong bigay.
upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't pinabuti niya siya ipanganak, nang birang bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami ay inagaw na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnamin namin sa iyo wag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, oh sana, sa kahitasan, pinagpalang narito sa ngalan Panginoon. O sana, sa kahitasan. O sana, sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang magkakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi daw ang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
and Holy Spirit. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humahit tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.